Heaven is our destiny. Amen to that. Alam nyo, napakaganda pong isipin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. It goes beyond our plans in this world. Kasi ang plano ng Diyos para sa buhay natin, eternal. Kasi ang istorya ng buhay natin, hindi po natatapos po sa St. Peter plan. Ito po yung nagpapatuloy po sa totoo lang. It will extend beyond this world. Kaya napakabuti ng Panginoon eh. Remember John 3:16, the very heart of the scripture tells us, God so loved us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in the Lord shall not perish, but have what? Eternal life. Everybody say eternal. Ano bang ibig sabihin na eternal? Eternal garden, eternal plan, eternal life. Kasi eternal, pang walang hanggang buhay. Salamat sa Diyos sa kabutihan. And when we go to heaven, what a day of rejoicing that would be. At sabi ko yung kumakanta kanina, masaya po sila. Masaya po bang nakita natin umanta sila? Ang hirap naman kumakanta, when we all go to that rejoicing, then we'll be tapos nakasimangot, no? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that would be. Amen. Pero kahit wala pa po sa langit, habang dito sa lupa, pwede rin maging feeling natin na sa langit na tayo. Why? Because of the presence of Jesus sa puso ng bawat isa. Di po ba? Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, maging po sa ating mga kapatiran, kapatid, kamanggagawa, kapwa lingkod, kapamilya, kapuso, na ngayon po ay kapiling po natin online sa ating pong Facebook account. Salamat po sa biyaya po niya. Doon po sa iba't ibang dako ng mundo at Pilipinas po na nanonood, na nakikinig po sa atin. At salamat po sa araw na ito na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa kabila po ng nag-aalborotong bulkan ng Kanlaon, kasi galing po ako sa Kabacolod noong nakarang araw eh. At medyo nung bago ko po kami mag-flight back, ay gabi pa lang, ay meron ng mga warning ang NDRMC. Nagpull ng nagbuga ng usok, and then ingatan po ang sarili, baka yung aspol ay dumako sa lugar. So puri ng Panginoon, sabi ko, ba't madidili ata yung flight back namin Pero yung hangin po ay padireksyon palayo sa airport. Salamat sa Panginoon, kami po ay nakabalik ng ligtas at mapayapa. Purihin po ang Diyos. Kabila ng mga agam-agam, mga stressful moments sa buhay, nandyan pa rin yung comfort ng Panginoon. Napakabuti po kasi ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? May problema man tayo, wala, mabuti pa rin ng Diyos. Amen. Salamat. Kung tayo po ay handa ng makinig ng salita ng Panginoon, I hope we are all prepared to listen to God's Word. Tayo pong lahat ay muli pong tumayo in the presence of God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin sa simpleng talata at alam ko lahat po alam natin ito. Lalo na naman taga-Caloocan Bethel sapagkat ito may kailangan sa pagkain. Ayan. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse 4. Pakibukas pa kayo sa akin. Ang Biblia. Sabi po ng Bible sa Matthew 4:4 ay ganito. Man shall not live by bread alone, but by every words that flows out from the mouth of God. Hindi lang daw sa pandesal, sa tinapay, nabubuhayan tao, kundi sa bawat salita, nagmumula sa bibig ng Diyos. Shall we all ask God's direction, provisions, and leading of the Holy Spirit as we ponder on God's Word this morning? Pwede po ba tayong magpasalamat muna at manalangin? At dakilain po natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Let's have the moment of prayer and ask God's directions, leading and anointing sa ating yung pakikinig ng Kanyang salita. Hallelujah. We worship you, Father God. We glorify your name. We lift your name up high, O God. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. We indeed, Lord, thank you for this moment na pinagkaloob mo po sa amin, Ama, na kami po'y muli, Lord, na makadako sa lugar na ito upang sumamba sa iyo, O Diyos, Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, kalakasan at tagumpay din naman, O God. Salamat po ng marami, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Father. We glorify your name. We lift your name up high. We declare your goodness. You're a great God. You're a good God, O Lord. You love us so much, O God. And nothing can compare to your loving kindness, your forgiveness, mercy, and grace, O Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. All the glory, honor belongs to you, and we praise your name, Lord. We magnify you, O God. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Pasalamatan po natin siya. Mabuti po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, God. Yes, God. Lord, salamat po. Salamat ng marami
sa maraming bagay po, Panginoon. Kung kami po yung nagkulang magpasalamat sa itong nakarang mga araw, Lord, forgive us, O Lord, for not thanking you, for not having a grateful heart, O Lord, rejoicing in your presence, O God. Naniwala po kami ang araw na ito, itinalaga mo upang, O Diyos, magpagpalayan ng bawat isa sa amin, Lord. This is the day that the Lord you made for us to rejoice and be glad in it, O Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo. Salamat po, Lord, sa kalakasan. At kami po'y nakakalakad pa. Salamat, Lord, nakakain pa ng mabuti. At sagana po sa biyaya ang nagmumula sa iyo. Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa aming pong pagkukulang at pagkakamali. Salamat, Lord, sa strength. Kung kami po'y nanghina, pinalalakas mo kami. Salamat, Lord, sa kagalingan, sa healing power, Lord, that comes from you, Lord. Thank you, God, for healing us and giving us strength. In Jesus' name, salamat po, O Diyos. Napakabuti mo po. Lord, continue to bless our homes, our families, and thank you, Lord God, for blessing them and for inspiring us, O God, to move on and keep on going, O Lord, in our faith and believe in you. Salamat, O Diyos. Minsan pa, let your message, O God, be felt by everyone. Touch our hearts, O God, nandito po ang ibang lingkod. Gamitin mo po bilang daloy na yung pagpapala po lamang, O Diyos. Sa iyong pong kalulatin, karangalan. Salamat, Lord, huwag mo pong hayaan na may isa sa amin uuwi na lungkot at balot pa rin ng kalungkutan, kanyang buhay. Bagkos, Lord, uuwi kami, taglay po namin ng biyaya na yung inilaan, na yung inihanda sa araw na ito na aming tatanggapin. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Oh, glory be to God. Glory be to God. Amen. Praise God. Meron pong isang pastor na dumalaw sa isang lingkod din ng Panginoon na may karamdaman. Medyo malubha ang kanyang karamdaman. Kanya pong dinalaw ito sa ilang bahay at nung kanya pong dalawin, na po ito'y bedridden na. At doon po sa higaan ay lumapit po siya, kinamusta niya yung kaibigan niya ito. Sabi niya, kamusta kayo, kaibigan? Sabi niya, ito po. At natutuwa. Nakangiti po itong taong ito. Bagamat po ay para bang bedridden na at nanghihina na, pero nakangiti pa rin siya. Sabi ng asawa ng kaibigan niya ito na may karamdaman, Pastor, upo po kayo. Meron pong upuan doon sa gilid ng kanyang higaan. Upo na siya, sabi, Pastor, wag po dyan. Special na upuan ho yan. Special. Nadinig niya, special. So, ito po, upuan niyo po. Napansin niya ganito. Bakit po ba? Para po kanino upuan na yan? Pero po si special guest namin. Kasi araw-araw, umaga daw, paggising niya pa lang, ay kinakausap niya ni nakaupo doon. Sino po ba yun? Yung unseen visitor ko araw-araw, walang iba kundi ang presence ng Panginoon. Sabi niya, ay, salamat. Sabi, yun daw nagpapalakas sa kanya, araw-araw. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ini-imagine niya nandun ang Panginoon. Nakaupo, nakamasid sa kanya. At kinakausap siya. At kinakausap din naman niya. Thinking about that, nag-stuck yung heart ng pastor na ito. Sabi niya, Pastor, Panginoon, salamat po. Naalala niyo yung Psalms chapter 42, verse 1-2. Alam niyo po ba? As the deer panted for the water, my soul longed after thee. Kung paano yung tupa, naghahangad ng batis upang makainom ng sariwang tubig, ganun din po ang kanyang kaluluwa. He was so hungry for God. Ang sabi niya ng kaibigan niya ito na bedridden, sabi niya, alam ba, Pastor, ito yung nagpapalakas sa akin. Every time na paggising ko pa lamang, alam ko nandun ang Panginoon, kinakausap ko na siya at kinakausap niya ako. Imagine niyo po yung bagay na yun. Kinakausap niya ako. Lahat ng problema ko, binabanggit ko sa kanya, yung ups and down ng buhay ko. Yung aking bigating daladala, panahon ng pagsubok, lalo sa panahon ito na ako'y may karamdaman. You always see to it, nakausap ko ang Panginoon, pinakikinggan ko yung tinig niya. At nakalagay sa tabi ng upuan na yung Bible niya, nakabukas. Hindi po nakasan, nakabukas. Bakit nakabukas? Upang sa ganun, pagising pa lamang niya, ay natutokso na siyang basahin ito. Kaya sa bahay po, yung Bible niyo, huwag niyo isasara. Always open your Bible. Pagkatapos niyo basahin, huwag niyo isasara, ibuksan niyo sa harapan niyo. Upang sa ganun, mangungusap ito, unahin mo naman ako, basahin mo naman ako. Amen po ba? Why don't you try that? Sabi niya ganito, yan po nagpapalakas sa akin. So, umuwi itong pastor na ito, umiiyak siya. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Busy ako sa ministry, pero hindi ako pala busy sa iyo. Minsan lang kita kinakausap ng ganun, seryosong pakipag-usap. Itong taong ito, sa kabila ng kanyang karamdaman at kagalagayan, he is always hunger for God. Hungry po. Gutom siya at uhaw sa presensya ng Diyos. At napakahalaga po na matutunan natin ang bagay na itong mangyari sa ating buhay. Narito po tayo, anong dahilan? Bakit po tayo nagsasamba? Ba tayo maawit? Ba tayo kumakanta? Ba tayo nagpupuri? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nananalangin? Are we hungry for God or hungry lang tayo sa tugon ng Diyos sa pangailangan natin na Kanyang dapat bigay sa ating buhay?
Remember this, the greatest commandment of all is to love God. Ang pinakadakilang utos, ang mahalin ng Diyos, buong puso, buong kaloob, buong spirit, buong lakas natin. Yung pong unat tangunahing layunin ng buhay. The reason why kung bakit marami pong malungkot, kasi hindi nila binibigyan ng katuparan yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At ang pinakalayunin ng Diyos ay mahalin siya, magkaroon ng intimate fellowship, relationship sa Diyos. And how much more kung bawat umaga, marami nang nag-uunahang bagay sa buhay natin. Nakalimutan natin, kausapin ng Panginoon, makinig sa Kanya. Because God is speaking to us in our heart. Ang Diyos po ay nagpatuloy nangungusap sa puso ng bawat. Alam niyo po ba, nangungusap ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Pero ang tanong po ganito, sino sa atin ang gutom at uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos? Hindi po sa bibigay niya. Kasi, sabi nga ng Bible, no one seek God, no, not even one. Sabi po ng Bible, all have sinned and come short of the glory. Lahat din nagkasala, hindi nakaabot sa kalooban. Lahat ayaw maghanap sa Diyos. All have sinned. At no one seek God, wala doon naghahanap sa Diyos. Sandali, Pastor, di ba nanalangin tayo? Pag yung panalangin ba ang dahilan po? Para po sa Diyos ba o dahil sa may pangailangan ka? Sa totoo lang, hinahanap natin ng Diyos dahil may needs tayo, may pangailangan, may problema tayo. Kaya natin, tayo kayo nanalangin dahil may problema tayo. Pero kailan ka nanalangin na hindi ka humingi sa Panginoon, kundi hinangad mo lang yakapin yung presence niya. Di po ba? Naalala ko po, hindi ko makalimutan, lagi kong binibigyan illustration yung ginawa na aking anak na babae. Ito po mga 1 year old pa lang siya ata noon. So ang ginawa niya, ako yung nagsa kwarto noon. Gumagawa ng sermon. Yan, insight ba? Gumagawa. Lumapit siya. Sabi ko sa kanya, ano Jen? Ano, gusto mo dede? Kaya kung nagugutom siya, kakain siya. No, papa. Ayaw po. Ginawa niya, bumalik siya sa isang lugar, kumuha siya ng unan at kumot. Nilatag niya lang sa floor. Nilatag yung unan doon, nilagay niya, wala. Sabi, niyakap lang yung aking binti. Sabi niya, wala, gusto ko lang sa tabi papa ko. Naiyak ako habang nangusap si Lord sa pamagitan ng bagay na pangyayari yun. Sabi ko, Lord, may bagay kang binabanggit. Ano yun? Anak, busy-busy ka sa paggawa ng sermon. Nakalimutan mong yakapin mo muna ako. Ang presensya ko nandito, kapiling mo. Makinig ka sa akin, pakikinggan kita. You know what? Marahil marami tayong ginagawa sa buhay, ginawa na natin, gusto natin gawin. Pero yung pinakamahalagang bagay na itouch natin buhay, nagawa po ba natin? Kaya pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoong umaga ng hunger for God. Are you hungry? Isang tanong po yan, are you hungry for God? Ikaw ba? Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba sa presensya ng Diyos? Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Maybe, when we wake up every morning, we feel hungry. Sino po ba dito, paggising pa lamang, nagugutom na siya? Marami niya sa Caloocan, Bete. Kasi dito, ito yung lugar na walang pagkain na papanis. Kasi nauubos lahat. joke lang. Pero may katotohanan sinasabi ko. Pero joke lang ho. Pero may katotohanan. Yan ang joke na may katotohanan. We immediately want to take our breakfast to appease our hunger. Gusto natin agad mag-breakfast para lang maibsan yung ating kagutuman, di po ba? Normal lang nabigyan natin ng tamang pagkain ng ating nagugutom na katawan. Normal lang yan kasi physically, and God will provide all our needs. Sabi nga ng Bible, give us this day at our daily bread. Hindi monthly bread daily bread. Bakit? Kasi araw-araw nagugutom tayo. Araw-araw gusto ng Diyos pagpalain ng buhay natin. Araw-araw gusto ng Panginoon punuin yung buhay natin. Hindi lang ng physical, kundi higit sa lahat ng mga bagay na kailangan ng ating kabuang buhay kasi ang tao hindi lang po physical. Hindi lang po tayo physical. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita nagbumula sa bibig ng Diyos. Bakit tinapay binanggit doon? Kasi during that time, Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Naalala niyo yung kwento niyan? Matthew 4:4. Chapter 3, binanggit doon yung mga kapangyayari nangyari sa buhay ng Panginoon. Ang nangyari po, nag-fast siya, and then during that time, si Satanas, clever si Satanas. Alam niyo ba si Satanas, mahilig, parang leon niya, sabi, nag-aatungal, paligid-ligid, naghahanap ng butas upang tayo matukso at bumagsak sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Ganoon si Satanas, tinukso si Jesus, kaya alam niya, Panginoon, 40 days, 40 nagugutom. Physically nagugutom po ang Panginoon. Kasi nagkatawan tao siya. Diyos na nagkatawan tao. Sabi po ng Ephesians, nagpakababa ang Panginoon, iniwan ang kanyang pagiging Diyos. Nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos sa nagkatawang tao. Sabi po ng Philippians chapter 4. So maliwanag po binabanggit doon, nung siya magpakababa, and that sabi po ng Bible ay siya po ay nagutom. Tinukso siya ni Satanas. Sabi ko, ikaw Diyos, anak ng Diyos, itong bato ito gawin mong tinapay. Pwedeng gawin ni Jesus kasi makapangyarihan siya. Ba't hindi niya ginawa yun? Bakit? Alam niya ito'y trials ng buhay niya. He need to overcome such. And then sabi niya, dapat yung alamin ito, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita nagbumula sa bibig ng Diyos. Remember that, ang buhay po natin hindi lang tayo physical.
Tingnan yung tao, kahit kumain, nagugutom pa rin. May hinahanap pa rin. Bakit? Because there's something that is empty in our hearts, in our minds, that only God can fill that up. Wala pong bahagi, sa tanging meron pong kahungkagan sa buhay natin na wala pong ibang makapupuno lang, kundi ang presensya ng Diyos lamang. Dapat yung unawain mo yun. The reason why we exist in this world, kaya dahilan po kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, ay upang mahalin ng Diyos, higit sa lahat. Mahalin ng Panginoon. Kung mahal mo isang tao, umaga pa lang, hinahanap mo ng presence niya, di po ba? Di ba pwedeng, I love you, pero umalis nga sa harapan ko. Pwede ba yun? I love you, pero pwede bang bukas na tayo mag-usap? Ano yung essence na? Ang pag-ibig daw, mayroong karakter yan. Ang pag-ibig may enthusiasm. Una. Ang pag-ibig may enthusiasm. Pag enthusiasm, ibig sabihin may tuwan-tuwa ka. Sino dito nanliligaw pa lang, malayo pa yung bahay na nililigawan, antena pa lang nakikita, tuwan-tuwa na siya. Antena pa lang nakikita, hindi pa yung antena pa lang ng bahay, tuwa na. Di ba ba? Sino sa atin nanligaw noon, talagang in love, di ba? Inaawat mo na, ayaw pang paawat. Kasi isa po sa karakter ng tunay nagmamahal, may enthusiasm siya, may kagalakan siya. Sino po ito natutuwa pong manalangin, natutuwa pa rin magbasa ng Bible, o nahirapan na kayo, nainis na kayo kapag makinig ng salita ng Diyos. Pag ganun, may problema po yung relationship. Hello? Di po ba? Another karakter ng true love, meron pong, hindi lang may fellowship siya. Ang tunay nagmamahal, desire niya to have fellowship with someone whom he loved. Meron siyang hangaring makipag-usap, makipagniig, doon sa kanyang minamahal. Tama po ba yon? Ang tunay nagmamahal, may date yan. Hello? Hindi pa dumarating yung date, nag-prepare na yan. Bakit? Gusto niya makipag-fellow, gusto niya makipag-usap. Tingnan niyo yung mga in love noon. Nag-usap na kahapon, nag-usap na bukas, nag-text pa, tapos mamaya magkikita. Parang hindi niyo may paghihiwalay. Bakit? Gusto mag-usap eh. Pero bakit habang ang taon lumilipas, nung mag-asawa na, alam niya na, naghihiwalay na, isa't isa, 1 metro na. Dati, pag tumawid ng kalsada, ingat, nando katabi, nando ka sa danger side, di ba? Pero ngayon, mauna ka na, kasi may takong darating eh. Parang gusto mo na siyang masagasaan, gusto mo na siyang mapahamak. Sabi nga ng marami ganito eh, paano nyo na makikilala ang tao na sila ay magkasintahan, mag-asawa na sa mahabang panahon? Habang naglalakad sa daan, pagka yan pa'y close and close, at holding hands pa, sweet, very sweet pag naglalakad, magkasintahan pa lang yan. Pero kapag 1 metro ng distansya, 5 taon na mag-asawa yan at 5 na ang mga anak niyan. Yan po ibig sabihin nun. Pagka sa bahay, hindi nagsasamang masaya yan. Lumulungkot na ang bahay pagka yung isa sa kanila ay nandoon. So ibig sabihin, may problema po yan. May problema yung relationship, may problema yung pag-ibig. May problema yung fellowship. Kasi one of the characteristic ng tunay nagmamahal, meron siyang desire to have fellowship whom he loves or whom they love sa kanyang minamahal. Pangatlo, ang tunay nagmamahal may paglilingkod. Willing to serve. Willing to serve, di po ba? Noon nga, bago mo makamit ang matamis na uwan ng sinisinta mo, kailangan magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig, di ba? Magluto, mamalansya. Lahat ng bagay nito, ginagawa ng isang nagmamahal. Pero kaya ka nag-asawa dahil para lang may tagapamalansa, hindi kailangan mo asawa, kailangan mo plansadora. Kaya ka nag-asawa dahil kailangan mo may mamasahe sa'yo kapag napapagod ka, hindi mo kailangan asawa, kundi kailangan mo masahista. Di ba? Kung ikaw nag-asawa dahil kailangan mo may tagaluto, hindi asawa kailangan mo ay cook, chef, di ba? Pero kaya ka nag-asawa dahil kailangan mo maglingkod, paglingkuran mo siya at maglingkod kayo sa isa't isa. That's how love evolves sa buhay dapat natin. Ganun din po sa Diyos. Kung wala ka paglilingkod sa Diyos, marahil ang fellowship mo sa Kanya, pagkilala mo sa Kanya may problema. You are no longer hunger for His presence. At pag-usapan natin, sino po ba dito? Tuwan-tuwa na nandito dahil gusto niyang yakapin ang presensya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen. As I've said, beyond physical hunger, there's spiritual hunger that need to be fed. And sabi ni Jesus Christ, Matthew 4:4, reflect mo ulit anak yung Matthew 4:4. And sabi, man shall not live by bread alone, but by every word that flows out of the mouth of God. Hindi ko sinabing, huwag kayong kumain ng tinapay. Kasi binanggit, bread alone. Hindi lang daw sa tinapay. Ibig sabihin, alam ng Diyos, importante yung tinapay. Alam ng Diyos, importante yung physical nating kalagayan. But beyond that, sabi ng Panginoon, hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao. Tinutukoy ni Jesus, sa verse na ito, kung tayo nagugutom physically, dapat nakakadama rin tayo ng kagutuman spiritually. Ayan. Kaya ang tanong, are you hungry for God? Are you hungry for His presence? Itong hungry for God, itanong po yan. Kaya ang pamagat po, are you hungry for God? Question mark po yan. Kasi tanong. This question that explore the spiritual desires for God in the Christian faith. Ito po ay isang kapahayagan po ng desire o pangarap o pangangarin ng isang Kristiyano patungkol sa kanyang buhay pananampalataya. Ayan. Itong tanong na ito ay, what does hunger for God means?
It is a strong desire for God or a craving for relationship with God. Ito yung matibay daw nga rin na makapiling mo ang Diyos sa inyong pag-ugnayan sa isa't isa. Kaya sinabi ko, isa pong karakter ng pag-ibig na tunay ay may fellowship, may desire to talk with someone whom you love, di po ba? Yun po yun. Ngayon po, hindi ko po alam kung uso pa rin ng love letter. Mukhang hindi na eh. Hindi na alam ng young people, ano ba yung love letter, pastor? Love letter, ito yung papel na sinusulatan ng damdamin mo. Minsan may pagpatak pa ng luha yan. Parang indikasyon na. Tapos binugan pa yung luha. Luha ko yan. Tapos ilalagay mo sa, sulat ko yun, sulat. Tapos may pagtiklop yan. Alam ni Brother Benji, magtiklop ng love letter. Ilang tiklop yun? 4 ba? 3? May folding yan. Di ba? Alam ng mga kabataan yung folding ng love letter. Amen po ba? Sino po dito nakaranas na tumanggap ng love letter o sumulat ng love letter? Pakitaas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ayun. Turuan niyo mga young people, ano yung pagtiklop niyan? Para matuto sila magtiklop man lang ng mga pinaglaban at mga at mga sinampay ba? Kung paano tinitiklop yung mga sinampay, ganun din po tinitiklop yung love letter ng panahon na yun. Tapos sinesend yan. Tapos, sino dito yung love letter ng kanyang minamal ay nanatili pa rin sa kanyang mahalagang sisidlan? Tinatago pa rin. Sino po? Yung love letter ko, tinatago pa rin niya yan. Ilang taon? See? Nire-review. Pinagbubulay-bulayan. Tapos pag nag-away, sabi mo sa love letter mo, ginagamit review ko. Maganda yun, di ba? Pero yung problema po, sa salita ng Panginoon, yung love letter ng Diyos sa atin ang Biblia. The Bible's God's love letter to us. Kaya kung wala kang pagpapahalaga sa love letter ng Diyos, ibig sabihin, yung fellowship mo sa Kanya, wala na. Nanghihina na, nanlulupay-pay na. Yung ating relationship sa Panginoon, hindi na naging matibay. So, it is a basic human need, aside spiritual health. Yung for hunger for God is a basic, isang pangunahing pangailangan ng tao yan. Sapagkat ang tao po, sabi ng Panginoon, hindi lang nabubuhay sa tinapay. Sabi ng Panginoon, hindi lang physical ang buhay natin, kundi spiritual. Ito po, bakit? Tingnan nyo. Tayo po ay may spiritual na buhay. We are spiritual being. Sabi po ng Bible ganito. Nung likayin ng Diyos ng tao, kumuha siya ng albok, sabi ng Genesis. At hinubog niya ito ayon sa kanyang larawan. At nung ito'y mahubog na sa larawan ayon sa larawan ng Diyos, hiningahan niya ang tao sa kanyang ilong ng kanyang spirito. And man became a living spirit. Sabi po ng Bible, tao ay naging buhay na kaluluwa. So hindi lang tayo laman, may kaluluwa at spiritual tayong buhay. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, gawin maging tama at makabulan yung ating buong pagkatao, yung ating katawan, kaluluwa at spirito. So binubuo pala itong tatlong sangkap, katawan, kaluluwa at spirito. Itong katawan, ito yung nakikita nyo sa akin. Yung kaluluwa, ito yung ating pangsariling pagkakilanlan sa sarili. Ito yung self-awareness. Pero spiritual na buhay, ito yung spirito, tanging Diyos lang makapupuno niyan. Ito yung naghahanap sa Panginoon. Yung inner sanctum ng buhay natin, yung inner part ng ating pagkatao na naghahangad sa presensya ng Diyos. Alam mo, meron ka niyan. Parang parang konsensya. Pag nakagawa ka ng mali, may umuudyok sa'yo ng mali yung ginawa mo, di po ba? Pag gumawa ka ng tama, may umuudyok sa'yo, natutuwa ka na gagawa ka ng bagay na yan. Anong bahagi ng pagkatao natin yan? Bahagi po ng ating kaluluwa at spirito, umuug na yun patungkol sa Diyos. And spiritual being, we are spiritual being. Hello? Tingnan nyo, kung bakit tayo may kaluluwa. Una, ang tao natatakot mamatay. Hindi ba dapat hindi ka matakot? Bakit kung malalamay ka utang mo, hindi mo kayang bayaran, pag namatay ka, wala ka ng problema. Natuwa ka. Pero pag kinag-usapan, pastor, daming pag-uusap, daming topic, bakit kamatay pag-uusapan? Bakit? Kasi maraming hindi handa. Anong hindi handa? Hindi handang humarap yung kanyang kaluluwa sa Panginoon. Kasi we are spiritual and soul being. Kasi may kaluluwa tayo at may spirito eh. Sabi ng Bible, it is appointed unto man to die once and after that judgment. Minsan lang sa taong mamatay pagkatapos ng paghuhukom. Anong hatulan? Hindi physical, kundi spiritual nating buhay, una sa lahat. Kasi we're spiritually dead. Sabi nga ng Bible, kayo mga patay spiritual, dahil sa inyong kasalanan sa Diyos. So mayroong bahagi para sa ating pagkataong patay. And only God's presence can make life out of that.
Pwede tayong bigyan ng buhay sa pamamagitan lamang ng presensya ng Diyos. Kasi ang born again experience is a spiritual experience po yan, hindi po physical. Sabi ng Panginoon, Nicodemo, paano ko may papanganak na muli? Sa laki ko na ito, sabi ko ba sa nanay ko, Nay, isilang niyo ako muli. Batukan ako ng nanay ko pag sinabi ko yun. Sabi ni Jesus Christ, hindi. Ang pinanganak sa Espiritu, pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Espiritu nga, sabi ni Lord kay Nicodemo. So, meron pong physical na birth at may spiritual birth. And spiritual birth happens when you accept Jesus Christ and ask forgiveness of your sin. Pagka hiningi yung tawad ng kasalanan mo at tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, nagkakaroon po ng born again experience. Ito po tawag doon, born again experience. Yun po yun. Ang born again, hindi po religion yun, kundi relationship, na-establish po ang relasyon sa Panginoon. Na-establish po yung pagiging anak at Diyos at Ama, anak at Diyos ng Panginoon, ama at anak relationship. Para sa relationship with Jesus. Sabi nga ng Bible, ang sino man tumanggap kay Kristo, binigyang karapatang maging anak ng Diyos. So hindi pala lahat anak ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, pero lahat hindi anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos, sabi ng Galatians 3:26, you become a child of God because of your faith in Jesus. Maliwanag po yun. So pag nanalik ka kay Kristo, nangingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, nagkakaroon ka ng relasyon, nabubuhay yung spiritual nating buhay. Yun po ibig sabihin nun. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay ng buhay, kundi bawat salita nagbumula sa bibig ng Diyos. We need spiritual feeding. Amen. Kaya tingnan niyo po, kahit ng tao ay yumaman, meron pang problema. Hindi natatapos yung request niya, yung paghahanga niya sa buhay. Sabi nga na isa, magkaroon lang ako 1 milyon, masasaya na ako, makukontento na ako sa buhay. Nagkaroon 1 milyon, parang kulang pa rin. Magkaroon lang ako ng sariling sasakyan, kontento na ako. Nagkaroon ng sasakyan, parang kulang pa rin. Kasi tinapatan ng medyo mamahalin sasakyan na inggit na. Ang tao niyo po, alam niyo sa tao, isa po, wrong karakter ng tao yung marunong tayo mainggit. Hindi ito mainggitin. Mabuti ka pa, ang tangos-tangos ng ilong mo, sabang-tala ako, pango. Hindi naman inggit. Mabuti ka pa, puti-puti, samantala ako, maitim. Kaya lahat ng papay, kinain mo na, lahat ng papay, kinuskus mo na para pumuti ka. Kasi nainggit ka eh. Hindi ka lang masatisfy. Lord, kung ano binigay sa'yo, di matuwa ka. And then, enhance mo yung bagay na yun at kung ano meron ka, pasalamatan mo ang Diyos. Kasi contentment always starts from accepting what you have, and what we have is God's gift. And then, rejoice in it. Mag-alala ka sapagkat binigyan ka ng Diyos ng buhay. Di ba natutuwa tayo, may buhay tayo? Kaya lang, Pastor, mas maganda yung buhay na masagana. Pag pinasagana buhay mo naman, baka mo makalimutan ng Panginoon, mas mainam pang hindi. Di po ba? Naalala ko, meron kami member doon sa Malabon. Ay mga Malabon na naman naisip ko. Kasi ito nangyari doon eh. Sabi, nung wala pa siyang sariling bahay, lagi nasa gawain, lagi naglilingkod sa Panginoon. Ang sipag-sipag sa gawain ng Panginoon. Nung karoon ng bahay, kasi yung anak nag-abroad, pinagpipray niya, Lord, Pastor, sana po ang abroad ako makapag-abroad. So, pinagpipray namin linggo-linggo. So, tinugon ng Lord, nakapag-abroad. Nung kumita na, nagpatayo ng 3 palapag na bahay. Ang laki-laki ng bahay pinagtayo. Di nangyari ganito. Every Sunday, wala na siya. Bakit? Hindi nalo ko, Pastor. Bakit ayon gumalo? Pastor, pasensya na po. Kasi, hindi ko maiwanan yung bahay. Tapos binulong pa siya, kasi meron po kami tinatago dito. Mahirap na, Pastor. Sabi ng panahon ito, sabi ko, Lord, nung wala siyang bahay, lagi kanyang love, lagi kanyang naglilingkod. Lagi siyang may panahon siya, ngayon nagkaroon sa sariling bahay, wala na siyang panahon ng paglilingkod. Nakalimutan niya na maglingkod siya. Hindi ko na sinasabi nakalimutan niya si Lord. Naalala niya pa rin, Panginoon, pero yung desire niya to be with God in the presence of the Lord, nawala na. Ano ibig ko sabihin? Hindi lahat ng desire natin, pag binigay ng Lord, maging malapit ka sa Kanya. Kaya isipin natin mabuti. Ang layunin po ng Diyos is to build that relationship up. And that's the best and foremost desire that He wants to be experienced by each and every one of us. Amen po ba doon? Yung maging malapit ka sa Panginoon, mas mahalaga yun. Kaysa maging malapit ka sa boyfriend mo, maging malapit ka sa trabaho mo, mas mahalaga malapit ka sa bakit? Siya nagbigay siya ng buhay. Siya nagbigay siya ng magandang regalo sa mundong ito eh. Sabi ng Bible, every good gift comes from heaven, from God. Wala naman sinilang sa atin, nakataglay na niya yung magandang damit na suot niya eh. Lahat tayo hubot-hubad, di po ba? And every good gifts that we receive, pamilya yan, material things yan, galing sa Diyos yan. At tama lang, mahagong kalimutan ng Diyos sa buhay natin ito. Ang problema lang, are we hungry for God? Balik yung tanong na yun. Because hunger for God, hindi lang itong basic need, it is a way to feed on Jesus, the bread of life. It is a way to grow in knowledge of God and His teaching. Ito yung paraan para lumago tayo sa pananampalataya at sa turo ng Diyos. Bakit? Bakit ko binanggit ito? Kasi pagka hindi po tayo nagkaroon ng puso na naghahangad, nagugutom sa presensya na hindi mo gagawin yung gusto niya. Mahirapan kang gawin niya. Mayroon mong i-enforce yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin.
Bakit? Hindi mo love si Lord eh. Hindi mo design na maging malapit sa Kanya eh. Tingnan nyo. Ang bata nag-aayos sumunod, hindi malapit sa magulang yan. Hello, bakit? Ayaw niyang pakinggan yung utos. Pag inutusan mo, ayaw, bakit? Kasi hindi nila gustong madinig yung mga utos ng Panginoon. Ganon din tayo kuminsan. Ayaw natin ilapit ang buhay natin kasi ayaw natin pakinggan yung utos ng Diyos sa buhay natin. Kasi inutusan tayo ng Diyos, baka yung mga bagay na mali, tama niya sa buhay natin. Ayaw natin kuminsan yun. Okay, tuloy natin. Mabilis ba ako magsalita? Bagalan ko daw, sabi ni Minamo. Bagalan ko, Pastor. Sige po, babagalan ko. Nagugutom ba kayo sa presensya ng Diyos at sa Kanyang mga salita? Tanong. Hindi imposible na magkaroon tayo ng spiritual hunger for God and maintain ito for the rest of our lives. Hindi daw imposible na magkaroon tayo ng kagutuman sa Diyos at manatiling kagutuman yan habang tayo nabubuhay. Sino po gusto laging uhaw at gutom siya sa presensya ng Diyos? Ulitin ko yung tanong. Are you hungry for God? Ikaw ba'y nagugutom sa presensya ng Diyos? Amen. So, hallelujah. And let me share with you several ways to keep a spiritual hunger for God. Ito po yung ilang mga paraan upang mapanatili natin yung ating pong kagutuman at kahuhawan sa presensya ng Diyos. Handa po ba tayo? Kumain. Kasi kung hindi kayo gutom, huwag kayong kumain. Ang hirap pong kumain yung sobrang busog na. Anong tawag doon? Gluttony po daw, kasabaan tawag doon. Sa Tagalog, katakawan. Kasalanan yung matakaw eh. Hindi ko kasalanan magganang kumain, no? Ang kasalanan yung matakaw. Matakaw po kasi sabi ng Bible, itong busog ka na, sinutokso ka pa ng paningin mo, gusto mo pang itiki yan, nasusuka ka na. Gusto mo parang i-intake, tawag ng gluttony, tawag doon. Kasalanan po yun. Okay. Una, ways to keep spiritual hunger for the Lord. Remind yourself that God loves you. Una sa lahat, paalalahanan mo sarili mo na mahal ka ng Diyos. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ng aking Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal ako ni Lord. Huwag mo lang sabihin, mahal ka ni Lord. Mahal ako ni Lord. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kung bakit ka nandito, mahal ka ng Panginoon. Kung bakit ka nakakilala kay Lord, mahal ka niya. Lagi niyo isipin na mahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo, isipin mahal ka ng Lord. May problema ka man, sabihin, mahal ka ng Lord, mahal ako ni Lord. May pagsubok ka mabigat, sabihin, mahal ako ni Lord. Mahal ako ng Diyos. Hallelujah. Kung hindi mo inunawa at inaalam kung gaano ka mahal ng Diyos, higit mong mamahalin ng Diyos. Kung higit mong inuunawa at inaalam kung gaano ka mahal ng Diyos, higit mong mamahalin ng Diyos. Sa totoo lang. Kung inuunawa natin, inaalam na mahal ako ng Diyos, higit mo siyang mamahalin. Bakit? Tingnan niyo lang yung krus sa aking likuran. Bakit ba may krus? It is a sign of God's love for us. Ito'y tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Tayo dapat ipinako, hindi naman siya. Kasi tayo nagkasala eh. Tayo dapat magbayad na ating pagkakautang, hindi siya. Pero bakit ibinigay ng Panginoon? John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa inyo sa akin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa, bugtong. Walang iba. Walang kapantay na anak. The very treasures of heaven. Ibinigay ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos kanino sa inyo at sa akin. Ikaw question ba nun? Wala. Nobody can question that. Even historians cannot question that. Even people who do not believe in God cannot question that. Bakit? Kasi ginawa ng Panginoon. Historical proven po yun. Ang Panginoon namatay alang-alang sa atin. Amen. Ang sabi nga na Ephesians chapter 3 verse 18-19, sino yun? Sabi ni Paul, lubusan maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang na Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim yung kanyang pag-ibig. Tignan niyo, how wide, how deep, how long is God's love. Hindi niyo pwedeng isukatin talaga. At naway, sabi rito, malaman niyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos na kapuspusan ng Diyos. Cannot be comprehended by our minds. Hindi daw kayang unawain ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, sino makapag-iwalay sa pag-ibig natin, na pag-ibig ng Diyos sa atin? Kagutuman ba? Kahirapan ba? Kamatayan ba? Tabak ba? Kahubaran ba? Hindi. Lahat ng ipagtatagumpay natin sa pamagitan niya na nagmahal sa ating pananampalataya sa Diyos. So, ibig sabihin, pag inisip mo mahal ka ng Diyos, lagi mong hahangarin, yakapin siya. Hello. Sino dito may problema? May problema, hindi pwede maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, cast all your cares upon me for I care for. Ilagay mo lahat ng iyong kabalisa sa akin sapagkat nagmamalasakit sa inyo. Sabi ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kahit nagkamali ka, bibigyan ka ng pagkakataong
manumbalik, humingi ng tawad at magkaroon ng panibagong sigla. Ang sabi nga ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Siya tapat at matuwid, patatawarin tayo sa lahat ng ating pagkukulang at lahat ng ating karumihan sa buhay. Kaya niya tayong pagalingin. Kaya niya tayong pagalingin, kaya niya tayong patawarin, kaya anumang kasalanan natin nagawa. Kaya niya tayong baguhin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sabihin sa katimin, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. May problema kang dala-dala, mahal ka ng Diyos. At may tugon ng Panginoon sa bagay na yan. Huwag mong hayaang umuwi na malungkot ka. Kasi mahal ka ng Lord, mahal ka ng Lord, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. When we try to fill it up, okay, yung buhay natin, kapag inisip natin itong bagay nito, makita natin katotohanan na magiging mainit ka sa relasyon sa Panginoon. Isipin mo lagi yun. Pangalawa, huwag mong punuin ng yung sarili ng mga junk or garbages. Second things, don't fill your life with junk or garbage. Ayan. Sino dito mahiling magtapon ng basura sa kapitbahay? May nag-away, di ba, balita, no? Pinatay niya pinalo niya sa ulo nag-away sila dahil sa basura. Nabalaan yun? Sa unang hirit, 24 oras. Dahil sa basura, nag-away sila. Sino nga namang matutuwa? Yung basura mo, itatawa mo sa harapan ng bahay nyo. Sa bahay lang namin, yung mga aso nila, pinadudumi nila sa harapan ng gate namin. Kaya si Jenjen, inis na inis eh. Ilalam na niya sa YouTube kung paano papapatabo yung mga ganon. Nagkakagay na sa kulay na bote. Pusa, may kulay pala sa pusa, may kulay sa aso. So para lang kasi, sino matutuwa, matatapakan mo ito pagpasok mo sa bahay. Parang naglagay na ako ng CCTV sa harap para malaman kung sino yung gumagawa nun. So ibig sabihin, sino ba matutuwa nun? Wala, di ba? Nais ng Panginoon, huwag basura ang ipuno natin sa ating buhay. Kaya bakit ko binanggit itong bagay nito? Kasi madalasan, may mga basura tayong pinupuno natin sa halip ng presensya ng Panginoon. Hindi lang tayo physical and material being. We are spiritual being with the God-shaped vacuum in our hearts na tanging ang Diyos lamang makapupuno nito. Tayo po'y spiritual na nilalang. Hindi lang tayo physical. Na sa puso natin, meron pong God-shaped vacuum. Ibig sabihin, hungkag na lugar na kung saan hindi mo pwedeng punuin ng posisyon, professions, property, money, wealth, fame. Yung bagay na yan, sapagkat hindi ka masasatisfied sa pamagitan. Kundi si Jesus lamang makapupuno dyan upang madama natin ang tunay na kagalakan at kakontentuhan at katotohanan ng buhay. Yung pong katotohanan nun. So wag mong punuin ang buhay mo ng mga junk. When we try to fill up with salary, status, success, passion, possession, power, prestige, or anything other than God, it is not going to be fulfilling. Hindi magiging karoon ng katuparan. Sabi po ng Proverbs 15, verse 14, ito po sabi ng Bible, a wise person is hungry for knowledge, but the fool feeds on trust. Ang isang matalino na tao, nagugutom siya sa kaalaman. Ang sabi po ng Bible, we must grow in the knowledge and the grace of God, Jesus Christ. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 18. Kailangan daw tayo lumago sa kaalaman at kabiyaya ng Diyos sa buhay natin. So knowledge of learning to know the Lord is so important sa buhay natin. Yung makilala pa ng lubos si Jesus, napakalaga. Sabi rito, while the fool feeds on trust, samantalang yung mga fool, pag sabi hangal, pinupuno nila ang buhay nila ng mga basura. Ano yung mga basura? Halimbawa, chismis. Sino dito hindi na nabubuhay kapag walang chismis? Bagong chismis. May bagong chismis. Parang lahat ng negatibong bagay pinupuno niya sa buhay niya. Kaya kapag pinuno mo ang isip mo ng mga bagay na makasalanan, ano mangyayari? Mapupuno yung buhay mo ng kasalanan. Pag inisip mo ang lahat ng mga bagay na magpapalungkot sa iyo, mapupuno ang buhay mo ng kalungkutan. Pag pinuno mo ang sarili mo ng problema, mapupuno ng problema ang buhay mo. Di po ba? Ngayon tanong, ano yung pinupuno mo sa buhay mo mula umaga hanggang gabi? Pag pinuno mo ng perang buhay mo, magiging materialistic ka. Yun lang naman yun. Pag pinuno mo ng sama na loob ang buhay, magiging laging masama loob mo. Kahit yung magandang bagay, magiging masama loob mo. Pag pinuno mo ng inggit, ang buhay mo, magiging inggitero ka. Tama po ba yun? Pag pinuno mo ng bisyo ang buhay, magiging mabisyo ka. Pag pinuno mo ng kalayawan ng buhay, maging ano ka? Pag pinuno ng kalayawan, maging worldly ka. Pero pag pinuno naman ng presensya ng Diyos at mga salita ng buhay mo, magiging makadiyos ka. Ganun lang kasimple po yun. Ang tanong, ano pinupuno natin sa buhay natin? Pag hindi mo pinuno ng presence ng Diyos, ng salita ng Diyos at mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, hindi ka magiging hunger for God.
Hindi mo hangaring magutom sa presensya ng Diyos. Amen? Pag nagugutom kayo, anong gusto nyong kainin? Hindi paborito yung pagkain, tingnan nyo. Pag kayo nagugutom, tiyak, ang hinanap yung pagkain. Pag kayo nauuhaw, kahit alokin kayo ng masarap ng pagkain, parang kulang yun, di ba? Bakit kasi nauuhaw kayo? Ang dapat yung gawin, inumin yung tubig, di ba? Tubig ang tugon doon. When you are thirsty, the things you need to fill your life is water. To quench the thirstiness, upang maibsan yung kauhawan, di po ba? Ganon din po sa spiritual natin buhay. Kung ikaw'y nauuhaw sa buhay mo, walang ibang makapupunan niya kundi si Jesus lang. Take note of that. Kaya pangalawang bagay, don't fill your life with junk. Ano ba yung mga junk na yan? Yung pag sinabing junk, yung value na ito, pansamantala. Kasi ano ba yung mga bagay tinatapon nyo? Basura. Ano yung basura? Importante, hindi importante sa buhay. Hindi na importante. Ngayon, marami pong bagay pinupuno natin sa buhay na importante pangsamantala lang. Pagka inunawa natin buhay natin pang walang hanggan, tingnan nyo, ano yung pinapahalaga natin, yung pinupuno natin sa buhay natin. Pag dumating yung punto na ang buhay natin kukunin ng Diyos, ang tanong, ano yung madadala mo? Yun ang importante. Hello? Yun ang importante. Yung mga bagay na iwan mo, junk yan, tawag dyan. Earthly junk ang tawag dyan. Sa pangmundo lang yan. Pagdating sa langit, basura yan. Hello? Basura yan. The only thing that we can bring to God is what we did for Him and our faith in the Lord. Yung love relationship natin. Yun lang madadala natin doon. Pag namatay ba, sabi nga ng isang tauhan ko, nung mamatay sa trabaho namin, nung inilibing, nung nasa ataol na, nung binisita ko, laking gulat ko. Pati yung paborito niyang barahan nandun sa loob. Paborito niyang barahan nasa loob ng, pati hawak-hawak niya yung bara. Tapos yung paborito niyang, yung bote, yung dapad, nandun sa loob. Sabi ko, pati sapatos na. Sabi ng asawa niya, kasi bago mamatay, sabi niya, yung lahat ng paborito ko daw tatapon, kasi madadala niya doon sa kabilang buhay yan. So, hindi. Sabi ko, tingnan niyo, hukayin niyo pagkatapos ng ilang mga taon, nandiyan pa rin yan. Okay. Kasi lahat yan, sa harapan ng Diyos, sa pagdating ng langit, basura yan. Basura yan. Yung ating diploma, basura yan sa pagdating ng langit. Maliban na lang, ginawa mo ang mga bagay nito sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung madadala natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Yung glory for God. Pero yung mga bagay na material na by things na ating pinagpagalan, basura yan sa harapan ng Panginoon. Kaya, para ikaw maging hangad mong maging hunger for God, desire for more of the things of God rather than the trust of this world. Amen po ba ron? Hindi ko sinabing sunugin niyo bahay niyo, ha? Hindi ko sinabing tapon niyo ba? Hindi. Sabi ko lang ito para punuin naman natin puso natin ng mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Di po ba? Amen po ba ron? Pangatlong bagay, para maging malapit tayo sa Panginoon. Ano po tatlong bagay? Pangatlo, make it your main goal to get to know God more fully. Gawin yung pangunahing layunin, yung makilala si Lord ng higit pa. More. Sige, ano bang title? Anong talata mo? Sige, next slide. Ang sabi mo rin sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then all these things will be added as well. Seek ye first the kingdom of God, and what God wants, then all your other needs will be met as well. Sa Tagalog, ibigay mo, unahin mo ang presensya ng Diyos, ng ganyan katwiran, lahat ng bagay pa ang idaragdag ng Diyos sa buhay natin. Priority ng buhay, napakahalaga. Alam niyo, may mga tao po, they just live a life in mediocrity. Pag sinabi mediocrity, okay na yan, tama na yan, kontento na ako dyan. Kaya hindi lahat ng contentment maganda eh. Kontento na akong wag magtrabaho. Maganda ba yun? Kontento na akong wag kumain. Maganda ba yun? May mga bagay na kontento ka nga pero hindi nakatulong sa'yo, di po ba? Yung contentment is, yung ano binigay ng Lord, masaya ka. Yung ibig sabihin nun, kontento ka. At gusto mong paunlarin yung bagay na meron ka. Hindi yun naingit ka sa iba. Yung contentment, ibig sabihin nun. Ngayon, sabi dito, seek ye first the kingdom of God. Priority-wise. Ibig sabihin, tinutukoy nito yung ano pa yung mahalaga sa buhay natin. Priority is emphasizing what is important in our lives. What comes first? Ano po yung dapat mauna? Hello? Ano ba yung dapat maging priority natin sa buhay? Meron tayong list of priorities, di ba? Kung estudyante ka, anong priority mo sa buhay? Manligaw? Mag-asawa? Mag-aaral, di po ba? Hello? Pag nagtatrabaho ka, anong importante? Anong priority mo sa buhay? Pag nagtatrabaho ka? Magtrabaho. Hindi yung matulog sa trabaho. Di po ba? Kakaintindihan po ba tayo? Dapat alam natin yung list of priority natin. Pag ikay padre de pamilya, anong priority mo sa buhay? Nagbabago yan. Pag binata ka, iba priority mo.
Priority mo ng binata ka ano? Una, siyempre, God. Priority ng isang Kristiyano, God. Everybody say, God is my first priority. Ano yung pangalawa? Depende sa inyo yun. Pangalawa, depende na sa atin. Pastor, depende na sa amin pangalawa. Basta God is number one. Wala pong aalis sa posisyon na yan. Wala pong dapat pumalit sa posisyon na yan. God is the first and foremost of all the priorities in life. Wala pong ano yan. Wala pong bargaining agreement dyan. Okay, wala pong CBA dyan. Pangalawa, ano po, bahala kayo. Pero sa ating pong Kristiyano, family is our second priority. Family is our first institution. God created us for us to have our mission. To do our mission, I mean. Ang mission mo is isang pamilya. Bakit? Tingnan nyo. Bakit to hindi ka isinilang sa basura? Kasi hindi basurahan ang priority ng Diyos sa'yo. Bakit pamilya? Kasi family is your first priority in life. Hindi yung church, oh. Church is God's family, okay lang. Biyaya pa na. Kung wala kang pamilya, consider the church as your family. Pero kung may sarili kang pamilya, dapat mong pahalagaan, meron kang responsibilidad dyan. Amen. So priority mo maging mabuting tatay sa iyong tahanan, maging mabuting nanay, maging godly, maging makadiyos, maging mabuting anak, masunuring anak sa iyong pamilya. Bakit yung first priority mo? Masunuring ka kapastor, sa magulang mo, sinusuway mo. Mali yun. Dapat masunurin ka sa magulang mo at pagka masunurin ka sa magulang mo, hindi mahirap na sundin mo ang mauutos sa iyo ng Panginoon. Ano man yan? Pastor man magutos man yan, sister man magutos na, o kapatid natin sa pananampalataya, o leader mo man magutos sa iyo. Hindi maging problema yun. Bakit? Mahal mo ang Diyos kasi, alam mo yung priority mo sa buhay. Amen po ba ron? Ano ba yung pangatlo? Iba, sarili. Sarili naman, pastor. Yeah, sabi ng Bible, salit kapwa, pangatlo yan. Kasi sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. So, dapat pareho yon. Love your neighbor as you love yourself, di ba? Pangatlo yun. Pero sabi ni Lord, ganito, love your neighbor as I love them. So mabigat yung paramitan pag-ibig mo sa kapwa mo. Kundi pag-ibig daw sa kapwa, tulang pag-ibig ng Kristo sa buhay mo at sa buhay nila. Yun ang parameter po ng pag-ibig natin sa kapwa. Hello, tama po ba yun? Hindi love mo siya kasi meron siyang pinapakain ka, binadatim ka niya, pero pag wala na, hindi mo na siya love. Mali po yun. Love unconditionally. Dapat to, conditional. Po yun. So bakit binibigyan pa sin priority? Kasi napakahirap alamin ang mga bagay may kailangan sa pagkakas, hindi mo siya priority. Halimbawa, magbasa lang ng Bible eh. Sino po dito priority niya magbasa ng Bible kada umaga? Huwag niyo itaas sa kamay niyo, marami sa ating ayaw gawin yun. O hindi natin priority sa buhay yun. Hello? Noon daw, pagka ang tao po'y bumangon sa higaan, ano yun? Ito, 30 years, 40 years ago, ang tao pag bumangon sa higaan, ay, inaano mo na yung kulambo. Kulambo pa eh, may gusto pa yung kulambo. Sino dito narabutan yung kulambo? Hindi alam na yung people kung ano yung kulambo eh. Yung mga Gen Z, hindi alam yung kulambo. Alam niyo kulambo, Gen Z? Wala na, hindi na alam. Mosquito, lamok. Kaya alam nila yung lamok. Mosquito net yung kulambo. Merong 4 na sungay yan. 4 na sungay ba tawag doon? Ano, 4 na sulong wala. May tali. Nakakapit po yan doon sa, dati may higaan, may mga pool yung higaan, di ba? May nakasabit doon, tapos iniipit sa kutson o sa banig. Upang sa ganun, hindi makapasok yung lamok. So doon nahiga sa loob ng kulambo. Pagising, inatas yung kulambo, ang ginagawa, inahawi yung kortina, pag sa bintana at sinasabi, oh, hallelujah, praise the Lord. Good morning, Jesus. Yun daw attitude ng tao. Ngayon, hindi na eh. Pagising pa lamang, hindi pa mabangon sa higaan, may kinakapahan na. Baka nadaga na kasi mahalaga yan, ano yun? Wala na. Hindi nakalimutan na yun. Lord, salamat po sa magandang araw na ito. Pinupuri kita, pinasalamatan. You see? Failure to prioritize what is best and foremost sa priority ng buhay. Nakalimutan natin unahin. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya hindi, sabi ng Bible, reflect mo yung uli, you know, then all your other needs will be met as well. Bakit hindi ma-met yung ating pong mga pangailangan? Kasi hindi natin inuuna ang Diyos. Kaya ang dami natin pangailangan hindi maabot. Hindi natin makamit. Bakit? Kasi ito yung promise ng Lord eh. Seek ye first. Seek first the kingdom. Unahin mo muna ang paghari ng Diyos at ang kanyang layunin, nais sa buhay natin. Then, all your other needs will be met as well. Lahat ng pangailangan, abutin niya. Kailangan mo kagalingan, unahin mo si Lord. Hindi yung kagalingan sa karamdaman pag may sakit ka. Unahin mo muna si Lord bago yung healing. Kadalasan, lumalapit tayo sa Panginoon, hiningil muna natin yung bibigay niya kaysa doon sa nagbibigay. Sino dito matutuwa na kaya lumalapit anak mo kasi may binibigay sa'yo. Hindi sila lumalapit. Dahil mahal ka niya. Naalala ko yun sa airport, no? Narinig na ilan to eh. Hindi ko kasi makalimutan. Ito lagi ilustrasyon to sa mag-asawa. Yung pagdating ng mister niya, nandun ako, hinintay ko tatay ko eh.
Sa airport, kapatid ko, nakatabi ko, hinintay namin tatay ko. Wala pa yung tatay ko, may dumarating na isang lalaki. Bit-bit niya, attache case niya. At ilang paper bag lang. Pagdating niya, hinalikan niya yung, siguro misis niya, hinalikan niya eh. Tapos niyakap siya nito, kamusta na? Sabi ng misis niya, ba't yan lang ang dala mo? Ba't yan lang ang dala mo? Yung pala, maasa na, meron sa malaking bagay, matatanggap. Sabi, ba't dala ko bang inuna mo? Hindi ko ba natutuwa? Nandito ako. Tapos nag-away na sila, nagtalo na sila. Sabi, nagtingin na kami ng mga kapatid ko. Sabi ko, tingnan mo ito. Inuna yung bagahe kaysa dun sa... Madalasan ganun tayo sa Diyos eh, kuminsan. Inuuna natin kung ano yung bibigay ng Diyos kaysa dun sa, Lord, gusto kitang makausap, makapiling muna. Saka mo banggitin, Lord, kasi masakit ang balakang ko eh. Nirarayuman na ako, Panginoon eh. Pwede mo bang tugunin ito? Kasi sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and what He wants. And then, all the other things that you need will be met. Sino naniniwala? Sa Matthew 6:33, totoo yun. Totoo kasi naranasan ko sa unahin kong Panginoon, bawang ibibigay ng Diyos. Hindi ko nakitang umikli ang kamay ng Diyos pag inuna mo siya. Pag inuna mo Panginoon, hindi ka niya ihuhuli sa biyaya na nakalaan para sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon kung nakaranasan natin bagay na yun. Amen. Hallelujah. Glory be to Jesus. Purihin ang Panginoon sa katotohanan na yan. Alam mo ba na ang happiness is a byproduct of knowing God? Hindi ko sinabi ko, alam mo ba na ang happiness is a byproduct of knowing God? Pag hinigit mo kinilala ang Diyos, lalo kang magiging masaya. Bakit? Ang salitang happy sa Bible at salitang bless ay pareho ang kahulugan. When I say God bless you, ibig sabihin, pasayahin ka ng Diyos. Ibig sabihin nun. It came from the Greek word makarios. In-explain ko na ito sa maraming pagkakataon, narinig nyo na sa akin, makarios, di ba? Makario. Hindi yun dahil sa Makari lalagay sa balota. Makario. Makario ibig sabihin, bless, masaya. Ayan, ibig sabihin, yun ang Greek word. Kaya kapag inuna mo ang Diyos, ibibless ka niya. Kasi kapag inuna mo ang Panginoon, pasasayin ka niyan. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added to you. So, blessing ng Lord, nakapaloob dun sa pag inuna mo siya. Kaya ang Diyos, pasasahin ka niya pagka blines ka niya. Hindi yun, ako, alam mo kapatid, bless na bless ako eh. Tapos nagreklamo, hindi blessing yun. Ang bless, pasasahin ka. Pangingitiin ka, patatawanin ka ng Lord. Sa katunayan, makaris, ibig sabihin, hilarious blessing. Yung blessing na mapapatawa ka, Lord, salamat po, mapapangiti ka. Sino gusto pangitiin siya ng Diyos ngayon? Yeah. Desire for God's presence. Pangapat, pagbasahin mo, read and meditate on God's Word every day. If you want to maintain your hunger for God, basahin mo at panalangin ka araw-araw. Magbasa ka ng Bible at manalangin. Yeah. Amen. Ang Bible is food for our soul. Amen. Kapag every week ka lang kakain ng iyong pagkain, breakfast, lunch, hindi na ano mangyayari sa iyo? Every week ka lang magba-lunch, magbe-breakfast, at magdi-dinner. Yes. Pagkakalokan Bethel, may aawayin ka. Kasi dito lagi nagugutom ang tao. De joke lang. Pero totoo naman, di ba? Gusto natin lagi tayong may feasting. Anyway, si Lord naman is the God of feasting. Amen. Tignan nyo, bakit ito natin kailangan kumain? Kasi para ma-maintain yung ating health, di ba? Healthiness ng ating katawan. Ganon din po sa buhay spiritual. Amen. Kailangan nating pakainin ng ating spiritual life ng God's Word every day. Sabi in 1 Peter chapter 2, verse 2, kayo manabik sa dalisay na bata spiritual. Sabi rito, spiritual po ang binanggit dito. Kayo manabik, saan? Sa dalisay na gatin spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Then you will experience the goodness of God by what? By reading God's Word, meditating on it day and night. And then pray. Yung Biblia Rasal, tawag ng Biblia Rasal, hindi po Biblia at Dasal, kundi Biblia Rasal. Kasi pagka nagbabasa ng Bible, you ought to pray, you ought to ask God's directions upang maintindihan natin sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga po nito. Kasi dito pag nagbabasa ng Bible, natutuwa siya sa mensaheng binibigay ng Panginoon. Di ba nakaka-appease yun ng kalooban? Nakakapag-subside yun ng problema, nakakalis yung stress ng buhay. Kasi dito stressful yung buhay niya. Why don't you try to meditate God's Word and pray? Yan ang God's medicine for stress. Hello? Sino dito stressful? Alam nyo, sa buhay, sa totoo lang, ang stress, kapitbahay na natin yan eh. Hindi lang kapitbahay, kundi kasambahay na natin yung stress.
Kasama natin sa buhay ang mga stresses. Ano po ba? Sino dito, kasama niya asawa niya? Titigan niyo mabuti. sabi, natawa ako nun sabi niya, Pastor, pinagtsatsaga ko lang misis ko eh. Kasi pagka nakita ko, nalulukot ako. So stressful daw siya. Mali ka ako, kapatid, mali. Okay. Hindi ba, till death do us part? Di, hanggang kamatayan, stressful ang buhay ko. Ganun talaga kasi, nangako kasi sa isa eh. Kaya lang, dahil sa Panginoon, nagiging maluwag yung kalagayan ng paghinga natin. Kasi spiritual breathing yung prayer eh. Once you pray, nagkakaroon ka ng spiritual strength. Once you read God Word, nagkakaroon ka ng strength din sapagkat napapaunlad nito yung ating physical na kalagayan. Amen po ba? When we talk about decision making, alam mo, araw-araw dumarap tayo sa tinatawag na choices in life, pagpili sa buhay. Crossroad of life, ang tawag doon, sangandaan ng buhay. Liliko ba ako sa kanan? Liliko ba ako sa kaliwa? Diretso ba ako? Atas ba ako? Magpapatuloy ba ako sa Panginoon? Gagawin ko ba ito? Yung bisyo ba, iiwasan ko? Magpapatuloy ba ako kay Lord o hindi? Magtitiwala ba ako sa Kanya? Araw-araw may desisyon kayo dapat gawin, di po ba? Bakit ko binanggit ito? Sapagkat napakahalaga yung tamang pagpapasya at matalinong pagpili. Karamihan po sa kalungkutan dumating sa buhay ng tao because of wrong choices and unwise decision. Di po ba? Unwise. Wrong choices and unwise. Kadalasan kasi ang gusto natin mangyari, gusto lang natin mangyari. Feeling mo, tama ito. Pero hindi lahat ng feeling tama. Dapat may wisdom ka. Wisdom comes from reading God's Word and prayer. Sabi ng Bible, kung wala kang gustong karaman, humingi ka sa Diyos. Hindi naman siya nanunumbat pag sino mang humingi ng wisdom, kundi binibigay niya sino mang naghahangad nito. So wisdom is necessary for us to grow. So reading God's Word and meditating on it could increase our hunger for the presence of God. And lastly, panghuli. Last na po. Matuwa naman tayo sa Panginoon kasi uli na. Ito, get in touch or fellowship with people who believe and love God. Ito po yan. Pagkasama mo, lasenggo, anong posibilidad niyan? Maging lasenggo ka. Maliban na lang, share mo si Lord sa kanila at patawarin sila ng Panginoon at nadala mo sila kay Lord. Pero pagkahawak na nilang bote, mahirapan ka. Malibang ang Holy Spirit ang gumalaw, kumidlat ng malakas at lumindol ng mabigat. Ganun po yun. Totoo yun, di ba? Pagkasama mo chismosa, ang posibilidad nan, maging chismosa ka rin. Tama ba? Pagkakasama mo mainit ng ulo, ang posibilidad niyan, maging mainit ng ulo mo. Bakit napakahalaga ng kasama sa buhay? Kasi pwedeng mapaunlad ka. Pagkakasama masaya, pwedeng maging masaya ka. Pagkasama malungkot, pwedeng malungkot ka. Amen po ba? Bakit mahalaga po yung get in touch with people, fellowship? Pag sinabing fellowship, ibig sabihin niyan, Padre Benji, tayo kayo. Padre Benji, ka. Example ng fellowship, ganito. Pwedeng kasama ko si Benji, naglalakad kami pareho. Yan. So, ibig sabihin, we're doing the same task, no? Pero pag sinabing fellowship, hindi ganyan, ganito. Ganyan fellowship. Yan, ganyan ang fellowship. Yan. Yeah, fellowship. Ibig sabihin fellowship. Yan. Ibig sabihin, sa bawat direksyon, pagkasama pa rin kayo. Pag nangihina siya, may abot sa kanya. Pag malakas ako, palalakasin ko siya. Pag nangihina ako, tutulungan niya ako. Yun po ang fellowship. Yun po ang ibig sabihin ng fellowship. So pag sinabi pong fellowship, koinonia po yan. You will walk along the same task, the same activities. Kaya niyo po ba bumaba? Ayan. Yan po ibig sabihin ng fellowship. Naintindihan niyo po yun? Fellowship. Praise God. Ayun. Kaya sabi ng Bible, ito. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Okay. Sa Proverbs 2:20, ang sabi doon, join the company of good men and women and stay on the paths of the righteous. Sabi ng Proverbs, kawikaan. Ang kawikaan po ay book po ng Bible na punong-puno ng aral na nagpapahawatig po yan ng direksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Join the company. Kasi makisama ka sa grupo ng mga mabubuting tao, mabubuting lalaki, and mabubuting kababaihan. And stay on the path. Yung manatili ka sa landas ng katwiran. Landas ng katwiran. Hindi pag niyaya ka sa, tara, bisyo tayo, mambabae tayo. Sandali, hindi ako yun. Iwasan mo na yun. Bakit? Hindi path of righteousness yan eh. Path of filthiness yun. Path of sin. Kaya kapag lagi mong kasama, maka-Diyos, ay malamang, lagi kayong makikinig ng salita ng Panginoon. Di po ba?
Tingnan nyo, hindi lahat ng umpukan ng mga Kristiyano, maka-Diyos ang pinag-uusapan. Take note of that. Hindi lahat ng fellowship, godly. Hello, maliban sa Caloocan Bethel. Hello, siyempre. Hello. Caloocan Bethel ako Bethelite. Di ba? Di, pagka pinag-usap problema, hindi chinichismis yan. Tugunin natin problema, ayusin natin, tulungan natin bawat isa. Ganoon naman, di ba dapat? Kasi fellowship Kasi pagka ganun, nagiging righteous ang dating. Pero kapag nag-uusap kayo, paano natin pabagsak sa ganito? Paano nasirain ang buhay niya? Paano ba natin ipahayag sa mundo na ang kasiraan niya? Hindi na righteousness yun. Lalo na sa posting ng Facebook. Yung iba para lang kumita, lahat ng pati kaluluwa ipinahayag para lang kumita sa TikTok. Pero isang Kristiyano hindi gagawin yun. Amen. Kasi we always be in line with the principle of, paki-reflect mo anak yung talatang uli in Proverbs chapter 2 verse 20. Sabi rito, join the company of good men. Join, ibig sabihin may pagpapasyang gagawin, may pagpili kang gagawin. Join. Sumama ka sa mga tao at mga babae na ang layunin nila ay mga mabuhay ng katwiran. And stay on the path. Kasi manatili ka sa landas ng tinatahak nila. Amen po ba? Kapag kasi kasama niyo maka-Diyos, tiyak, maka-Diyos ang magiging pag-uusap ninyo. Kung ang hangout mo ay laging gustong makasama ang mga taong mahilig sa mga gimmick, maglakwatsa, magpasya, magpakasaya sa mundo, tiyak na iyon ang lagi mga hanapin. Di po ba? Mahulog ka lang sa isang bisyo, pwede kang kontrolin yan. Mahulog ka lang sa isang bisyo, pwede kang kontrolin yan. Sabi na isa, Pastor, bakit ba ganun? Born again ako, pero pag nakita ko ng boteng pinagpapawisan, naglalaway ako. Buti na lang, kasama ko kay Pastor. Hindi, natukso na ako. Sa alok nila, tanggapin ko at inumin ko yun. Tingnan nyo, pagkakasama ako, may nagiging mabait. Lalo na pagka lahat tayo magkakasama, lalo tayo magiging mabait, di po ba? Ba't ba sa bahay, nagbabago, naging unyangoy tayo? Unyango ba? Nagbabago na anyo? Dapat hindi, kasi pagka mabait, kasama mo, maging mabait ka. Dapat kung mabait ka, kahit sino kasama mo, hawaan mo ang kabaitan mo, hawaan mo ka Diyos ng pamumuhay, di po ba? Kasi pagka ganun, you are hunger for God. Pero pagka hindi na hunger for God ang dating nun. Iba na ang hunger ka sa mundo. Kaya sabi nga dito, think that is all you are going to care about. Kung ang hangout mo ay laging kasama mga taong mahilig sa sports, leisure, computer games, at pang tulad nito, tiyak na lagi mo itong hahanapin. Tingnan yung mga anak nyo, baka computer laging kasama nila, kahit pag saway mo yan, hindi na susunod yan. Bakit? Yun ang kasama niya, yun ang buhay nila Di ba? Kaya tanong ko, ano yung madalas mong kasama? Nagiging malapit ka ba sa Diyos pagkasama mo sila? O pagka hindi, mag-isip ka na mabuti. Kasi ang buong katotohanan ng buhay may kinalaman po sa Panginoon at hindi po sa mga bagay na ito. Kaya if you want to know God more, then gawin mong hangout at laging kasama at makausap ang mga taong laging pinag-uusapan ang mga kadakilan kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay at sinishare nila ang kanilang life testimony sa iba. Because of what you talk about when you are with others is what you're going to be hungry for. Amen. As I wind up, meron pong verse sa Bible na napakahalaga na dapat maging talata po natin ito. Yung Psalms 42 verse 1 and 2 as I wind up with this message. Ikaw kapatid, anong ginagawa mo para magpatuloy yung init ng kagutuman at kauhawa mo sa presensya ng Diyos? Mahalaga pa rin ba ang Diyos sa buhay mo? Importante pa rin ba siya sa atin? Nagugutom pa rin ba tayo sa kanyang presensya? Alam ko pong ilan sa atin hindi na nag-agahan. Kumakalam na sikmura. Pag kumakalam sikmura natin, anong hinahanap natin? Di ba pagkain? Pagka spiritual natin ba'y kumakalam, anong hinahanap natin? Pinupuno natin ang ating buhay ng ng Diyos ba, ng kanyang presensya, ng kanyang salita? Ang sabi ng Bible, as the deer pant for the water, so my soul pants for you, my God. Sa Tagalog ko, ang usa daw ay nauuhaw, nananabik sa isang tubig sa batis. Gaano po ang aking kaluluwa? Sabi dito, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba kailan kaya maaaring sa presensya mo sumamba. Tanong ni Hari David hinahanap niya yung presence ng Lord, hinahanap niya sumamba sa Panginoon, sapagkat ba anong dahilan? Sapagkat nauuhaw siya, nananabik sa presensya ng Diyos. Kapatid, kamusta na
ang taong ito. 19 days na pong lumipas as we celebrate New Year's. 19 days na nakalipas, pero kailan tayo naging uhaws at gutom sa presensya ng Panginoon? Sayang lang po, madagdagan pang araw na ito, nawala yung nangyari na yun. Bakit? Kasi life is not about us, it's about God's presence. Desiring for His presence to be with us, to be with Him. In fellowship with Him. Always be reminded, God is the giver of life, and He has the power to take that life away from us. Ang Diyos po yung nagbibigay ng buhay, siya po yung may karapatang kunin ng buhay na yan. Pero salamat ang Diyos nagbibigay ng panibagong pag-asa upang makilala natin kung saan nagmula ito. Hindi ba dapat ang pasalamatan natin ng Panginoon araw-araw? Kasi mabuti siya sa atin. Gusto niya tayong kausapin araw-araw. Kausapin mo naman ang Panginoon araw-araw. Be hunger for His presence kasi gusto ng Diyos punuin ang buhay natin ng kanyang pagpapalad biyaya. Hindi nais ng Diyos marimis natin yung kanyang important blessing that He has prepared for us. Katulad po ng usa, sabi rito, kung paano batis ang hinahanap ng isang usa, gayon din hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Ang tanong, nauuhaw ko ba't nagugutom ba sa presensya ng Panginoon? Tayo pong lahat tumayo. Hallelujah. Let's review our lives. Ating pong suriin ang ating pong buhay. It's between you and God. Huwag niyo pong isipin sandaling katabi ninyo. Ikaw at ang Diyos, kapatid. Gaano tayo nauuhaw at nagugutom sa presensya ng Diyos? Love ko ba si Jesus? Love ko ba God? Love ko ba ang Diyos? Do I care about my fellowship with Him? Do I care my relationship with God more than any of the relationship we have in this world? Isipin po natin ang buhay galing sa Kanya. Hiram natin sa Diyos. At patuloy niya dinadagdag yung panibagong lakas at buhay upang hindi lang upang tayo mabuhay sa mundo, kundi upang makilala natin kung saan nagmula yung buhay na ito. At kilalanin siya at hangarin pa ng buhay natin maging makabuluhan at maging malapit tayo sa Kanya sapagkat yun ang hari ng Panginoon. O alam mo, kapatid, na ikaw'y malayo sa pag gusto mong madama ang presensya ng Panginoon, ilapit mo buhay mo sa Panginoon. Minsan pang magpasya ka. Lord, narito po ako, Panginoon. Nilalapit ko sarili ko, Panginoon. Nais ko pong magutom sa presensya. Nais ko pong punuin mo ang buhay ko ng presence mo, Lord, sa pagkakataong ito. Alam ko po ako inalayo, pero nais ko po pang ilapit muli sapagkat ngayon po naintindihan ko po ang buhay pala para sa iyo at galing sa iyo at dahil sa iyo. Lord, salamat po. At kung ikaw may problema, alam mo, mas maganda po, unahin mo po, Panginoon, bago mo iningin sa inyo, sa Kanyang tugon sa iyong problema. And if you have problems, difficulties in life, just come and ask God's presence to touch our lives today. Sino po dito na kailangan ng panalangin? Dito pong altar, pwede po kayong lumapit, pray po natin. Pero mahalaga niyan, you move forward with a desire to embrace the presence of God. Unahin mo, kapatid, mauhaw at magutom sa presensya ng Diyos. Sige po. Hallelujah. Huwag po kayong mahiya. Ikaw at ang Panginoon magpasya. Gusto mong kilalanin ng Panginoon sa buhay mo, just come and ask God, Lord, gusto ko kitang makilala pa. Sa buhay, gusto ko kitang tanggapin sa puso ko. Gusto kitang maghari sa buhay ko, Panginoon, upang madama ko tunay na kahulugan ng buhay at kaligtasan ng buhay. Hallelujah. Sige po, kapatid. Huwag po kayong mahiya. Those who have problems, those who have difficulties in life, those who want to attach their life to God, gusto pong ilapit ang buhay mo sa Panginoon, just come and we will pray about that. We pray po natin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po. Alam niyo, Diyos po ay layunin niya na ibigay yung pagpapala niyang inilaan para sa iyo. Kasi mahal ka ng Panginoon. Isipin niyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon, mahal ako ng Lord, mahal ako ng Lord. Ano ang bigatin meron tayo? Isipin niyo, mahal ako ni Lord and He cares about my need. He cares about you, life. Hallelujah. Tayo pong lahat, manalangin, makipag-unayan sa Panginoon. As the deer panted for the waters, so my soul longing after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Panginoon, tulad po ng usa na naghahangad po ng sariwang tubig ng bati sa kanyang kauhawan, ganun din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin lumalapit po sa iyong presensya. O Diyos, patawarin mo kami sa iyong pong pagkukulang, O God, kung hindi ka namin nauuna, hindi namin napapahalagahan sa buhay namin ito.
na ika'y unahin at hangarin ng iyong presence na aming pumayakap araw-araw, O Diyos. Lord, salamat po sa pag-unawa mo sa amin. Muli mong pinanariwa sa aming kaisipan ang kahalagaan mo sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. I-unload mo po ang aming burdens upang, Panginoon, sa ungkagan ng aming buhay, ikaw pong pumuno nito, O God. In Jesus' name. Panginoon, pawiin mong kalungkutan na mabalot sa aming kaisipan. Punuin mo ito ng kagalakan ng galing sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami sa iyong pagkukulang at pagkasalanan na nagawa, O Diyos. Alisin mo po lahat ng pagkukulang at karumihan sa buhay namin, Lord, at punuin mo ito ng kabutihan at ng biyaya mo po, Panginoon, at kahabagan mo, O Diyos. Lord, I pray, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, itama mo ang laman ng aming puso at kaisipan. In Jesus' name. Hallelujah. The waters of my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lahat po'y patuloy manalangin. Kausapin niyo ng personal ang Diyos. Puso sa puso. Ihayag niyo po ang inyong pangailangan. Kalagayan sa harapan ng Diyos. Nakikinig po ang Panginoon. At nais niyang ipadama sa atin ang kanyang kalinga, presensya, O God. Salamat po. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Wala pong bigating daladala mo na hindi kayang tugunin ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Isipin mo, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Walang kasalanan, hindi niya kayang patawarin. Walang buhay, hindi niya kayang baguhin. Hallelujah. Lord God, in Jesus' name, we pray for your provisions. Hallelujah. Yes, God. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi po malayo ang Panginoon. Sa iyong kalagayan, kung piling mo malayo ang Diyos, nagkakamali po tayo. Nandyan siya. Natunayan po, nais po ng pangyakapin niya tayo, pero magandang kang yakapin mo presence ng Lord. Ipadama ng Panginoon sa iyong buhay ang kanyang yung pagtatama, yung pagtutuwid. Hallelujah. Yes, Lord God. I pray, Father God, for comfort upon your people, O Lord. Fulfill this comfort. Lord, who are stressful, O Lord, we pray for your provision. We pray for forgiveness, O God. Hallelujah. Yes, God. Lord, renew mo po ang buhay ng bawat. Palakasin mo kaming lahat, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah. Father God, Lord, revive my brother's life, O God. Spirituality niya po. Punuin mo ito, Lord, in Jesus' name. Punuin mo ng mga bagay na mabuti at makatwiran, Lord, ng kanyang buhay. Alisin mo po yung mga basura, O Lord, in the name of Jesus, na sa kanyang puso. In Jesus' name, Lord. Salamat po, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God. We pray, Lord, forgiveness, mercy, love, and grace to be upon them in Jesus' name, Lord. Lord, let your blessings flow, O God. Salamat po, O God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, I pray for my brother. Take care, Lord. Unload his burdens. Lord, may his desire, Lord, to be in touch with you always, O God. Embrace your presence, O God. To love you more, O God, in Jesus' name. Lord. To know you more, who you are, and how good you are to them, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for blessing, for care, love, touch, O God, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Ama. Hallelujah, in Jesus' name. Not long to worship thee. Lord, bless my sister. Palay mo po ang bawat isa sa kanila, Ama. In Jesus' name, Lord, I pray. Hallelujah. Comfort, care, love. Lord, mayakap ka niya, Panginoon. Kapit mo siya, Ama, Lord. Ipadama mo po, Panginoon. Nandyan ka. Hindi ka malayo sa buhay ng bawat isa sa kanya, Lord. Alam ko po, ikaw ang hawak ng buhay niya. Mamalasakit ka sa kanya. Abutin mo siya, Lord, in Jesus' name, Lord. Salamat po. O Diyos, aliwin mo pong kapatid kong ito, God. Unload their burden. Lord God, madama niya, Panginoon, hindi siya malayo sa iyo at hindi ka malayo sa kanya. Narito ka. Hindi mo siya iiwan, ipabay. Mahal mo siya, Panginoon. Mahal ka niya ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Lord. Mahal ka ni Lord. Hallelujah. Isipin mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng God. Hallelujah.
heart desire, and I long to worship Thee. Lord, I pray, Father God, for my brother. Unload his burden, O God. May your loving touch, healing power be upon him as he desires to embrace your presence, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father God. Lord, ipadamo mo po, Panginoon. Pag inuna ka namin, Lord, idadagdag mo mga bagay na amin pong kailangan, Lord. Unahin ka namin, Panginoong, aming presensya, hangarin yung presence mo sa buhay namin ito. Lord, salamat po. Itama mo laman ang puso ng bawat isa ko, God. In Jesus' name, Lord, continue to bless my sister's life. Hallelujah. Lord, I pray for this couple, oh Lord, to continue to bless their relationship. Oh, Father God, Lord, yung anointing mo po, Panginoon, patuloy mo ipahayag, Panginoon, kabutihan kailangan mo, Lord God, sa buhay ng dalawang ito. Ama, salamat po. Hawakan mo po ang kanilang relationship. Salamat mo ang kanilang buhay, Panginoon. Pagtibay mo ito in Jesus' name, Lord. Kanilang pang needs. Ano man ito, Lord. Maraman nila, Lord, hindi ka malayo sa kanilang buhay. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God, I pray. My heart comes from you. The flows out of you, oh, God. Be felt by them in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Lord, I pray. Pray for my sister's life, oh God. I pray for them. Lord, dalayan ko po, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Ipadama mo po, Panginoon, kalingat. Pagabot mo po sa Kanya. Ipadama mo sa Kanya, Panginoon, na siya, na ikaw ay mahalaga sa Kanya at ikaw ay mahalaga sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Yakapin mo siya, O Diyos, ng iyong presence, O God. Thank you so much, O God. Lord, magkaroon siya ng pagmamahal na higit sa iyo, higit sa anumang bagay, Lord. I pray for your blessing upon her in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. God, I pray for Nanay. Take care of her, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray for your provision, guidance be upon her in Jesus' name, Lord. Ipadama mo po, Panginoon, ang kalinga mo, biyaya mo, in fellowship with you, Lord. Ipadama mo, Panginoon, na meron man Diyos kundi malapit sa Kanya, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus, Lord. Continue to bless my sister. Lord, empower her. Empower my Lord. Empower my sister. Lord, I pray, O God, in Jesus' name, Lord. Comfort, power, and love. Embrace her with your presence, O God. Embrace them with your presence. Lord, padama mo po, kalinga mo po, payaya mo po. Hallelujah. Pag-abot mo po sa kanyang buhay, O God. Madama niya, Panginoon, maranasan niya na may Diyos na laging malapit at naghahangad ng ng tamang fellowship, O Lord. Ipadama mo sa kanya, Panginoon, Lord, na hindi kalugihan, O Diyos, na hangarin ka sa kanyang buhay, Lord. Desire for more, O God, of your presence. Lord, I pray for my sister. Unload her burdens, her sorrow, and Lord, palitan mo ng kagalakan, kapayapaan ng kanyang buhay, Panginoon, tama mo yung direksyon niya, o sa pangalan ni Jesus, Lord. Ipadama mo sa kanya, Panginoon, nandyan ka, ikaw ang Diyos na laging malapit sa kanyang kalagayan, at walang sino man, O Diyos, ang pwedeng umalis at magpalit ng iyong posisyon sa kanyang buhay. Thank you so much, O God. We need to bless her. Lord, help her in the study. In Jesus' name we pray. Give her wisdom. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Ma. Lord, I pray for my sister, Lord. I pray for them. I pray for this people, O Lord, whom you care for, O God. Salamat po, Diyos. Salamat. Biyaya mo po, kalingad, ipabot mo sa kanila. O God, pagpapala po at biyaya pang patuloy dumaloy pa sa kanang buhay. Lord, I pray, Lord God, blessing upon blessing, O God. Lord, care upon care, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray for these young people, O Lord. Continue to empower them. Let your loving touch falls upon them, O Lord. Embrace them with your loving care. Lord, hallelujah. If they fail, Lord God, help them to realize that you are indeed nandan ka, Panginoon, upang palakasin, patayin, at bigyan sila ng tagumpay at kalakasan din naman. Salamat po, Lord. In Jesus' name, we pray for my brother. Oh, God, touch her. Touch her, Lord. In Jesus' name, touch him. By your power and by your presence, oh God. Bless him, Lord. Bless him, Lord. In Jesus' name, Lord. I pray for comfort, loving care, Lord God. Your provisions, O God. Ipadama mo, Panginoon, nandyan ka. Lagi, O Diyos, upang padama mo sa kanya, Panginoon, na kung meron mang nagmamalasakit, nagmamahal, hindi siya iwan, ipababayaan mo. Ikaw po, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord. Unload this burden. In Jesus' name, Lord. Empower her, O Lord, with your holy presence. Touch him with your love and care, Lord. Always, O God. Be reminded, O Lord. O Lord, na napakabuti mo sa kanyang buhay, Lord. Salamat po, O Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pagpalay mo po ang bawat isa. Lord, I pray for these young people, O Lord. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang kailangan, Lord, in Jesus' name. Let your loving touch, O God, loving embrace be upon them. In Jesus' name, Lord, I pray for my brother, Lord God. Take care of him, Lord. Lord, gamitin mo po ang buhay niya effectively, Lord, for the ministry, for the glory alone. Nalangin ko po, Panginoon. Mataman niya, Panginoon, kalingat, pag-ibig mo po, pagmamalasakit, at magkaroon siya ng hangarin, Lord, tulad ng isang usa. Lagi niya ilapit ang kanyang buhay sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama. Madama mo, Panginoon, niya na nandiyan ka lang, Panginoon, hindi ka nawawala. Presence mo lagi nandyan, o pagtitiwala mo nandun, O Lord. We pray, O God, to continue to empower her to bless him in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Padamong, Panginoon, kalinga, biyaya, Panginoon. I pray, Lord God, for my sister.
I pray for them, Lord. Empower them. Embrace them with your presence, oh God. Hallelujah. Touch their lives in Jesus' name, Lord. Pagpalain mo kanilang buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang desisyon, pagpapasya. Bigyan mo sila ng wisdom and understanding of what your programs are and wills are. We pray for your knowledge, oh God, to gain more knowledge about you, oh Lord. We pray for your provision. We pray for guidance, leading, empowerment, and blessing upon blessing, oh God. We pray to pour out your presence, oh God, upon their lives. Protections and care. Lord, salamat po, O Diyos. Dalahin ko po pagpapala at biyaya. Kalinga, madaman niya, Panginoon, nandito ka. Hindi mo siya iniwan, ipinababayaan man, Lord. You know what her needs are, Lord. We pray for your provision, guidance, and leading. And we pray more, O God, of your presence to be withheld by her. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Thank you so much, Lord. We pray, Lord God, for these people, for these young people, O Lord. We pray for them. Lord, sa kanilang murang kaisipan, O Lord, madama nila, Panginoon, at maranasan nila, hindi ka pala malayo sa kanila. At tangad mo po, Panginoon, maging malapit din sila sa iyo, Lord. Lord, continue to rebuild our fellowship with you, to know you more, O Lord, to embrace your presence more, and to desire and to be hunger with your presence, O God, in our lives. Thank you so much, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa blessing, Lord. Salamat po sa care, sa loving touch, O God, to my brother's life, O God. Salamat po, Panginoon. Abutin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, we entrust to you all the garbage that we have in our lives. Lord, we surrender everything to you in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng basura sa buhay natin, itapo natin sa presensya ng Diyos. Isuko natin sa Panginoon. Kapatid, huwag tayong umuwi at dala-dala po natin mga basura na yan. Hallelujah. Oh Lord, we unload all the burdens that we have, all the trust and garbages that we have in life. Lord, we cleanse our lives in Jesus' name. Lord, we ask forgiveness, oh God. Lord, fill it with your presence, oh God. And we desire, Lord, to throw away all the filthiness in our lives. In Jesus' name, all the worldly things that hinders our fellowship with you, hinders our desire to grow more about you, Lord, knowing you and loving you more, oh God, is our desire, oh Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan po natin Diyos. Pasalamatan, dakilain po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, glory, glory God. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. Hallelujah. Lord, salamat po. All the glory, honor belongs to you, and we bring it back to you in the mighty name of Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, this is our prayer with thanksgiving in our heart. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Sino pong pinasaya ng Panginoon? Hallelujah. Glory be to God. Nakakatuwa po, may mga reconciliation moments sa Diyos sa atin, may healing touch si Lord sa atin, may blessing si Lord sa atin. At uwi tayong masaya. Amen po ba? Sino ito naniniwala uwi siyang taglay niyang biyaya ng Panginoon? Ipagsabi niyo sa iba. Kabutihan ng Panginoon. Salamat po. Muli, God bless you. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba sa kadakilaan nyo sa buhay namin, O God. At higit sa lahat, Panginoon, sa katagumpayan po ng gawain ngayong umaga. Ang lahat ng ito ay ibinabalik namin sa inyo ng merong pong mataas na parangal, O Diyos, sapagkat sinamahan niyo po ang aming pastor sa pangangaral ng inyong banal na salita, O God. Salamat sa kapangyarihan ng inyong buhay at makapangyarihang salita na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng paalaala, O God. Salamat, Panginoon. Meron kaming Diyos na buhay sa lugar na ito, God. At maraming salamat na meron kayong mga matatapat na lingkod, Panginoon, na sumusunod sa nais niyo, O Lord. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kapangyarihan ng inyong banal na salita.
Salamat po sa ginamit ninyo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng aming Pastor June. Dalangin namin, Panginoon, na siya po ay patuloy niyong kahabagahan, patuloy na kalingain, at patuloy na bigyan ng kaalamang makalangit mula po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay niya. Salamat, Panginoon, sa kanyang katapatan. Dalangin namin na patuloy niyo siyang ingatan at patuloy na bigyan ng kalakasan na mula sa inyo. Pag-iingat sa kanilang buong sambahayan, Panginoon, ang dalangin namin na patuloy niyong ipagkaloob sa kanila. At gayon din, Panginoon, sa mga matatapat niyong lingkod na nagbigay ng kanilang panahon para kayo, Ama, ay may parangalan. Dalangin ko, Lord, na kayo po, Ama, ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kilala niyo po ang bawat mga anak niyong matapat na naglilingkod sa inyo, O God. Dalangin namin na sila inyong patuloy na ingatan at pagpalain, O Diyos. Gayon din po sa mga bagong dalo, Panginoon. Pinasasalamatan namin kayo, Lord, at tunay na kayo, Panginoon, ay nakikinig sa aming mga dalangin na sa bawat linggo, O Lord, meron kayong dadaling mga bagong kaluluwang makikinig ng inyong banal at makapangyarihang salita. Dalangin namin, Ama, na ang mga salita niyong narinig nila, O Lord, ay patuloy na umukil sa kanilang kaisipan at patuloy na lumago sa kanilang mga puso at muling manabik na babalik sa lugar na ito para kayo ay sambahin at patuloy na kilalanin na sa lugar na ito ay mayroong Diyos na buhay na tumutugon sa panalangin ng bawat isa, O Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat at kami, Panginoon, ay taglay ang masaganang pagpapala ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtugon niyo po sa aming mga pangangailangan sa bawat oras at sa patuloy na buhay na kaloob ninyo sa amin. Uuwi kami, O Lord, na mayroong pong kagalakan sa aming mga puso na ang bawat isa, O Diyos, ay tinugon niyo po sa aming mga pangangailangan. Salamat ng marami. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa inyo po, Lord, ng mataas na papuri, karangalan at kalwalatian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise God. Sa ating pong paglisan, taas po natin ating mga kamay. Sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ng basbas, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama. Biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, kaaliw at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless. God bless. God bless po. God bless, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.